Welcome back sa Panahon TV mga kababayan. Sa puntong ito, alamin naman po natin kung ito bang bagyong Mario ay nakatulong para i-replenish yung mga pangunahing dam natin sa bansa. Dito po sa Luzon, meron tayong tatlong binabantayan, ang Magat, Pantabangan at ang Angat Dam. Unahin po muna natin dito sa Angat Dam kung saan yan po ang nagsusupply o nagbibigay ng water supply dito sa Metro Manila. At syempre, para rin po sa irigasyon sa mga farmlands dyan naman po sa Bulacan. At ganoon din po para sa ating energy consumption. So alamin po natin ang ating Angat Dam update. Medyo may nagbago po dito. No? Kung mapapansin nyo, kahapon po, September 17, yan po ay nasa 190.69 meters. At noong September 18 nga po, kahapon yan, alas 6 ng umaga ay nasa 191.47 meters to. At yung nagbago po dito, yung low water level natin, pinalitan na po natin yan ng flood season high water level. Ibig sabihin, ito po yung reaching point na kapag inabot na ng isang dam, particular po ng Angat Dam, magbubukas na po siya ng gate. So kung nakikita po natin, nasa 210 meters ang flood season high water level dito at malayo pa ang kanyang current water level mula rito. So asahan natin na hindi pa naman magbubukas ng mga gate. Ito nga ang Angat Dam. At para naman po sa Magat Dam, ang Magat Dam nagsusupply din po yan ng tubig para po sa Isabela, sa mga farmlands dyan sa inyong lugar. At syempre para po sa inyong energy consumption. So alamin po natin ang ating Magat Dam update. Noong September 17, yan po ay nasa 189.91 meters. At kahapon po ay mas umangat pa ito sa 189.97 meters. So kung makikita po natin, mula dito ay napakalapit niya na sa kanyang flood season high water level na nasa 190 meters. So kung magpapatuloy po na makatanggap ang Magat Dam ng mga pag-ulan, asahan po natin na sa mga susunod na oras or araw ay posible na pong magbukas ng mga gates ang Magat Dam. At para naman po sa Pantabangan Dam, ang Pantabangan Dam nagsusupply din po yan ng tubig para sa irigasyon sa mga sakahan sa Nueva Ecija at ganoon din po para sa kanilang enerhiya. So para po sa ating Pantabangan update, noong September 17 po yan ay nasa 192.03 meters at kahapon po ay mas umangat pa ito sa 192.43 meters. Ang flood season high water level dito, yan po ay nasa 216.0 meters. So kung nakikita po natin, yung current water level niya na 192.43 meters, malayo po yan mula sa kanyang flood season high water level. Pero asahan din po natin na kung sakaling magpatuloy yung mga pag-ulan na nararanasan dito po sa area ng Pantabangan Dam, ay posible rin niyang abutin itong reaching point. At kung sakaling magkaganon, asahan din po natin na magbubukas ng gate ang Pantabangan Dam. So patuloy po tayong mag-monitor dyan, lalo na sa mga residenteng malapit sa mga areas na ito. Samantala, alamin naman po natin ang magiging pagtayapa ng lagay ng temperatura sa mga susunod na oras dito sa bansa. Unahin po natin dito sa Luzon. Sa Baguio City, meron po kayong 15 to 22 degrees Celsius at sa inyong areas, asahan po natin ang stormy weather condition. Ibig sabihin, makakaranas po kayo dyan ng mga malalakas na pag-ulan. Ganun din po ang mga malalakas na hangin. Samantala, dito po sa Tugigaraw, asahan din po natin dyan ang 21 to 28 degrees Celsius at same weather conditions din po ang aasahan sa mga susunod na oras. Samantala, para naman po dito sa Visayas, sa Iloilo at Bacolod, meron po kayong 23 to 31 degrees Celsius at sa inyong areas, asahan po natin yung mga matataas na tsansa ng mga pag-ulan, ganun din po ang mga pagkidlat at pagkulog. Samantala, para naman po dito sa Tacloban, meron kayong 24 to 30 degrees Celsius at sa Cebu, asahan po natin ng 24 to 30 degrees Celsius. At para naman po sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, meron kayong 22 to 32 degrees Celsius at sa Metro Davao, asahan po natin dyan ang 23 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa Zamboanga, meron po kayong 23 to 32 degrees Celsius at sa mga areas na nabanggit, asahan po natin ang improving weather conditions, liban na lamang po sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. At yan po nga asahan nating lagay ng temperatura sa mga susunod na oras. Samantala mga kababayan, nananatili sa critical level ang Mayon Volcano as of September 18 report. Yan ay nasa alert level 3 dahil po yan sa naobserbahang 142 volcanic earthquake. Ganon din po ang 251 rockfall events at ang moderate emission of white steam plumes. So tuloy-tuloy pa rin po ang mga naitalang mga event na ito, kaya naman patuloy pa rin pong inatas o nakataas pa rin ang order mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council
ng Albay. Kasama na po dito ang forced evacuation, pagkakaroon ng contingency plan para sa mga mag-aaral na maaapektuhan at pinaghahanda na rin po ang mga kababayan natin sa hilagang silangan ng Mayon Volcano sa mga ng basang damit o kaya naman mask para sa nakaambang ashfall. At naka-alerto na rin po ang AFP, PNP at PEO. Ganon din po ang ibang evacuation committee para sa agarang paglilikas ng mga residente sa naturang lugar. Samantala, nagtala naman po ng ilang safe vantage point ang PDRRMC Albay para sa mga turistang nais makita ang Mayon Volcano. Yan ay sa Lignon Hill, Cagsawa Ruins Park, Daraga Church, Legazpi City Boulevard, Taysan Hills at Quintanan Hills. Patuloy pa rin po ang mahigpit na pagmumonitor natin sa Mayon Volcano dahilan sa pinsalang maaaring idulot nito hindi lamang sa sarili natin kundi pati na rin sa mga pamilya natin. Kaya naman po para masigurado po ang kaligtasan ng bawat isa, mula sa Office of Civil Defense at Panahon TV, narito ang mga dapat gawin kapag nagbabadya na ang isang pagputok ng bulkan. Kilala ang Pilipinas sa mga likas nitong yaman at kabilang na riyan ang mga bulkan. Ito ay mga uri ng bulkan na pumuputok. Ang temperatura at pressure sa ilalim ay dapat sapat ang taas upang magkaroon ng pagputok ng mga nagbabagang lusaw na bato o kaya ay mga mainit na pira-pirasong bato, abo at nakalalasong gas na ibinubuga ng bulkan. Bago pa man magkaroon ng aktibidad ng bulkan, alamin ang sistema ng pagbibigay babala, emergency plans sa inyong komunidad, lalo na ang mga ligtas na ruta ng paglikas. Kung may pagbabadya ng pagputok ng bulkan, makinig lamang sa mga ulat at payo mula sa kinaukulan. At kapag pinayuhan ng lumikas, gawin ito ng mahinahon. Bago umalis ng bahay, siguraduhin may dalang mga pagkain, tubig, damit, pera, goggles, face mask, at emergency survival kit. Tiyakin ding nakasara ang bintana at pinto ng bahay at sasakyan. At kapag pumutok na ang bulkan at may pagbagsak ng abo sa inyong lugar, takpan ng ilong at bibig ng dust mask o basang panyo. Sakaling may pag-ulan, habang o pagkatapos ng pagputok ng bulkan, iwasang dumaan sa mga ilog o sapa dahil maaaring daluyan ito ng lahar o pagdaloy ng buhangin, bato at tubig. at kapag humupa na ang pagputok ng bulkan, hintayin ang go signal ng otoridad kung maaari nang bumalik sa inyong komunidad. Sa oras na makabalik sa inyong tahanan, gawin ang paglilinis ng nakatakip ang ilong at bibig upang hindi makalanghap ng abo. Linisin ang mga naipong abo sa inyong bubong, pinto at bintana at saka ito hugasan ng tubig. Tanggalin muna ang mga naipong abo sa mga paso bago diligan ang tanim na halaman. Huwag itapon ng abo sa mga kanal o daluyan ng tubig upang hindi magbara ang mga ito. Ang pagputok ng bulkan ay maaaring maganap anumang sandali kung kaya't huwag isawalang bahala ang mga payong ito. Tamang kaalaman ay kahandaan, maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.